Palakpakan din natin ang dating Miss Universe Philippines President. President, di ba? O franchise holder, di ba? Si Shamsi Supsupli. Kasi nga pinag-usapan din yung pagre-resign niya sa partidong Diskaya. Ito po yung grupo ni Pasig mayoral candidate na si basta Diskaya ang apelyido. Miss Diskaya, kasama sina Aramina. Sara Diskaya, kasama sina Aramina, plus ito ang isang kupal na abogado na nagba-viral din yung kanyang ginawang pagsasalita na kung paano niya inimbitahan yung mga 1 year na daw na mga babae na walang kasipi or mga something doon. Basta ang dating sa iba, lalo na sa mga kababaihan, is pambabastos sa pagkababae ng mga babae kasi para siyang ano ba tawag natin doon sa baboy na nagbabarako. Barako, o di ba? Di ba yung magpapalahi ka? Parang ganoon ang dating kasi inibita niya pumunta lang daw sa bahay niya, blah blah blah. So, ayun na naman i-detalye basta may kinalaman sa ganung kabastusan at isang abogado pa naman din ito. So, although hindi binanggit ni Miss Shamsi Supsupli ang naging iyon ang dahilan, pero syempre sa Sapantaha at sa mga nakasubaybay lalo na diyan sa area na yun ng Pasig City, yun ang tinutukoy niyang pangyayari na parang sabi nga niya, binanggit niya in general na may mga prinsipyo siya at may mga advokasya lalo na sa mga kabataan at kababaihan na hindi na nag-conform doon sa tinatakbo ng kampanya nila or ng partido na thus nag-signify na siya or nagpa-file na siya ng kanyang resignation or pagkalas sa partido na I'm sure naman tinanggap naman ng maayos. Ang issue nga lang kasi ngayon, although may mga COMELEC anong tawag doon, parang panawagan at saka parang kinokol yung attention ng mga ganitong klaseng politiko o mga kandidato na medyo sa panlasa ng COMELEC taliwas o tumatadilis doon sa imbis na mga programa at plataforma ang pinipresenta, yung mga ganong klaseng kabastusan ang ginagawa, lalo na sa mga sektor ng kababaihan, kabataan, etc. So anyway, dahil sinabi nga ni Shamsi na may mga prinsipyo at advocacy siya na hindi na tumutugba sa mga galawan sa partido, aalis na siya sa grupo. At hinangaan yun ng napakarami, lalo na yung mga sumasali sa mga pageants, lalo na yung mga sumasali sa mga beauty contest. Kasi 'di ba, pag beauty contestant ka talagang may para sa tingin ng iba may sort of exploitation na nangyayari lalo ng mga earlier years nito dahil 'di ba talagang halos magsuot ka na ng very skimpy na mga bathing suit, 2-piece or 1-piece na talagang kuyukot ng puwet mo kita na, mga singit-singita mo kita na, yumuyog yung mga boobs mo, etc. Tapos may mga ganun na nung araw pag tinitingnan mo parang exploitation daw yun ng mga kababaihan. But syempre through the years nag-evolve na yung paniniwala, yung prinsipyo. So at tinanggap na rin naman globally ang mga ganung estilo. So naging magandang sistema naman siya kasi hindi naman talaga pambabasos kasi lahat naman ng mga babae may mga ganung parte ng pangangatawan. The thing is, yung mga lalaki minsan sila yung mga predator. Sila yung mga pasaway na tinitingnan lang na second class citizen ng mga babae. Di ba? Kaya na hinahangaan, pinapalakpakan natin si Shamsi. In fact, mas lalo pang lumala yung issue kasi parang may nagkwento rin sa amin, although di namin napanood yung buong detalye, pero may nagkakwento sa amin na itong same person na to na we really forgot the name, pero he is a lawyer, na parang mas pinalala pa yung situation kasi parang in one of their stints or campaign or rallies or sorties, habang nagsasalita siya sa entablado at in-explain niya, humingi siya ng apology doon sa previous niyang nasabi, okay na daw sana, but the thing was, inimbita niya yung parang isa sa mga staff niya na babae na medyo may katabaan, tapos kumpare niya yung asawa, bla bla, tapos parang ano ba yung hindi ko maalala yung eksaktong line o yung statement niya tungkol doon, pero parang pinalalabas doon na parang
hindi ganun yung klase, hindi siya ganung klaseng lalaki para patulan ng mga ganung klaseng babae. Something like that. Na ang tingin pa rin ng marami, parang ano ba to? Humihingi ba to ng pasensya, ng sorry whatsoever. Then, eto na nga, na-focus yung pagtatanong ng netizen kay Aramina. Kasi si Aramina bilang, syempre, celebrity at kilala naming mabait, matulungin, at talaga namang may puso din sa public service. Pero napasama nga talaga siguro siya dun sa, alam mo yung kumbaga sa basura, nabubulok at hindi nabubulok. Pasensya dun sa term na ginamit. Pero wala akong maisip right now Pero parang ganon. Kaya parang nagdi-demand or humihingi nagko-call ang mga tao, netizen, na sana man lang daw maglabas naman si Ara ng statement kung hindi niya kayang mag-resign din kagaya ng ginawa ni Shamsi. Maglabas man lang daw sana siya ng statement dahil para protektahan din naman yung mga kapwa niya kababaihan, lalo pat si Ara ay alam natin, ang dami-dami na rin ng mga pinortray na mga roles sa television, sa movies, at alam niya yung pakiramdam ng mga babaeng binabastos, inaalipusta, at kumbaga tinatanggalan or inaalisan ng dangal. So yun na naging panawagan sa kanya, and habang binavlog po namin ito ngayong April 10, ay wala pang kaming nababalitaan or naririnig or nakakarating sa amin dahil may mga common friends kami ni Ara na statement niya tungkol nga dun sa issue. O di ba? Well, kung ako si Ara, magsasalita rin ako. Kasi doon ko mapapatunayan na kahit kapartido ko, ganyan-ganyan, naturingang abogado and everything, alam mo yun, lalo na yung si Miss Sara Diskaya, yung tumatakbong mayor. Kasi lahat kinukonek na lang nila porque kinakalaban nila si incumbent Mayor Vico Soto. Lahat naman, pati doon binibintang pa, etc. Ganon ang takbuhan, pero wala tayong magagawa. Politikahan Pero kung ano yung issue, yun ang tutukan. So, ang issue ngayon dito, itong di umano yung pambabalahura, pambabastos itong abogado na to, na kahit nagsorry na nga, dinagdagan pa at pinalalabas niya ang kagaspangan ng pag-uugali niya or may mga ganong issue, sana yun ang mas sagutin itong mga kapartido nila. Wag binibintang na ay pakanayan ng ganito kaya may mga lumalabas ng mga negative. Wag ganon. Kasi imbis na hangaan kayo at para pagkatiwalaan sana ng mga constituents nyo dyan or yung mga kinakampanya nyo, ang daming question tuloy sa mga utak nila, lalo't may mga lumalabas ng ganito galing sa outside forces na hindi naman kami mga taga-Pasig, although may mga kaibigan at mga kakilala at kaibigan, mga kamag-anak din kami dyan. Pero syempre, pag kureto na namin to at napag-uusapan ito over dinner, coffee, etc., ganun ang lumalabas. Diba? And, Ara, mahal ka namin, matagal ka namin nakakasama at kilalang kilala ka namin, pero sana this time napapasok ka sa ganitong larangan, manindigan din naman sana. Yun lang. Magandang araw, magandang hapon. Diyos marin naman po, Diyos marinaldo po sa Induga Boss. Ako po ang inyong lingkod, Papa Ambera Walabat Nabus. Nagpapasalamat lalo na sa ating mga bagong subscribers at mga sponsors natin mula sa MWell Philippines, kay Madam Sheikha Balrevilla, ang Ideal Vision, Dr. Jessica D, ang Faces and Curves, si Colonel Jundo Mayuga, Simas Philippines, at lahat po kayo, mga bago naming subscribers at dati naming subscribers at ang masisipag na magbigay ng mga komento at remarks dito sa ating maliit na channel. Bye-bye!